Second form ni Imu, pagbabalik ni Luffy at ni Prince Loki, talagang patindi na ng patindi ang nangyayaring laban sa bansa ng Elbaf. Pero sa gitna ng kaguluhan nangyayari dito ay may iniwang mensahe si Oda sa magiging katapusan ng Elbaf arc. So ano kaya yung ibig sabihin ni Oda sa mensahe niyang ito? At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto nga, tignan natin yung mensahe ni Oda kung paano nga ba yung magiging ending ng Elbaf arc at kung ano rin yung next na asahan natin pagkatapos nito. So yun, huwag natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At eto nga yung mensahe ni Oda. So medyo mahaba pero basahin natin saglit. Sabi nga dyan, "Now then, since it's Jump Festa, let's talk about the original Jump manga. After a long flashback, more like a deep dive into history, we return to the present day. And just when your perspective on Elbaf has started to shift, boom! It ends with a big flashy finish. And from here on out, things get really intense." So ayan, ay dito sa unang part ng mensahe ni Oda, basically sinasabi niya dyan na yung magiging ending ng Elbaf arc ay magiging malaking pasabog yan kasi ends with a big flashy finish. So now, di ba kahapon nabanggit si spoiler natin na si Luffy, si Loki, sa si Haru din, sabay-sabay nilang inatake si Imu gamit yung Goku ko Sovereignty. Eh di ba may pagka-flashy, di may pagka talagang flashy talaga yung atake na yon. Kaya nga iba sinasabi, yun na ba yun? Yun na yung ending ng Elbaf arc. Pero syempre, hindi pa naman yun kasi nga kaka-transform lang ni Imu nung kanyang second form. So syempre may ibang aasahan pa tayo dyan. Pero yung interesting part dito sa mensahe ni Oda ay etong second part. Sabi nga rito, basahin natin, "To that island that only the Pirate King ever reached, the man marked by flames appears. Two people who never crossed paths finally meet. And those two run into each other as well. Is next year going to be a full-blown festival of encounters?" At so ayan, ito medyo may pagkatalinghaga na naman yung sinabi nga ni Oda nga rito at tinry ng One Piece community natin na i-chop-chop at i-decipher yung mga sinasabi ni Oda, yung mga possible na pinapatukuyan niya about dito sa mga statement niya na to. So unahin muna natin dyan. Ito yung "To the island that only the Pirate King ever reached." At so dito sa part na to, yung napipis sila pinapatukuyan ni Oda na isla ay yung Lodestar. At ito naman, yung "the man marked by the flames appears." Ito medyo nagkakagulo hati dyan yung One Piece community natin. Yung iba di talaga mahulaan yan. Pero yung iba, pinupush na si Gaban yun. Pero kasi, ang problema lang dun sa may theory o sa may speculation na yun, kasi sinasabi yung "man marked by flames," ano yan may connection siya sa world government. So kaya parang not sure din kung si Gaban yan. Pero kung meron kayong ibang hula patungkol rito, ay siguro pakilaglag na lang guys dyan sa may comment section natin. At ito, punta tayo dito naman, "Two people who never crossed paths finally meet." Sabi rito, yung iba napipisil si Shanks yan at saka si Blackbeard. At eto, yung two run into each other as well. Eto naman sinasabi na si Luffy yan at saka si Blackbeard. So hindi ko alam kung pinupush na lang na One Piece community natin yung sa pagkikita ni Luffy at saka ni Blackbeard, saka ni Shanks, saka ni Blackbeard. Pero dito makikita na parang lahat yan papunta kay Blackbeard kasi nga ending na kasi nga tapos na yung Elbaf arc. So now parang sinasabi na parang ipupush na ni Oda yung sa second part na nung sa may final saga at yan na nga papasok, dyan nakikilos etong sila Blackbeard. Pero ayan, kung meron kayong naiisip na ibang characters maliban sa sinasabi ng One Piece community natin, ay pakishare na lang sa amin dyan sa baba. Lalo na ito, yung two run into each other as well. Maraming mga possibility dyan pwedeng hindi lang si Luffy yan at saka si Blackbeard. Mamaya, baka yan si Dragon at saka si Akainu o kung sino pa yung mga bigating character na matagal nang hindi nagkakatagpo tapos biglang magkakatagpo sila. Pero yung isa pang interesting part dito, two people who never cross paths finally meet. So eto, yung talagang nakaka-intriga. Yung dalawang characters na talagang hindi pa sila nagkikita, hindi pa nagkukross yung landas nila, pero magkikita na sila ngayon. So medyo may hirap-hirap kung sino yung mga napipis sila characters dyan. Pero baka mamaya niya, pwedeng si Luffy o kaya naman si Monkey D. Dragon. Kasi di ba hindi pa naman nagkakatagpo yung mag-ama na yon. At ito, since na nasa dulo na tayo na One Piece natin, kaya baka pagkitain na yan, pagsamahin na ni Oda yan.
Pero yun ay going back na tayo rito sa mensahe ni Oda, tuloy na natin. Sabi nga dyan, the story moves at lightning speed but I've unfortunately gotten older. So while taking care of my health, I'll continue next year to sail through One Piece at its fastest pace yet. Steady in full force. Ahead lies a festival. Please look forward to it. At so ayan ay dyan na nga natapos itong mensahe sa atin ni Oda patungkol sa kung paano yung magiging ending ng Elbaf Arc at kung ano yung mga next na aasahan natin pagkatapos nito. At after nga nyan, isang ganito lang din itong video natin. Pero yun, katulad nga ng sinabi ko, kung meron kayong mga haka-haka patungkol dito sa second part na sinabi ni Oda kung sino yung mga characters na pinapatukoy niya dyan, pati yung sa isla na nabanggit niya dyan, ay pakicomment na lang, pakishare na lang sa amin yung mga idea ninyo. Sige na naman at ulit guys, ay maraming salamat sa walang sama pagsuporta sa channel natin. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.